Hello mga kagandang buhay! Time check po natin is 11:35 in the morning. At dumating po ang ating isang truck na mga baka. 48 heads po ito. Driver po natin ngayon si Danny. Si Danny Boy. Karelyebo po siya ni Lord John. Tingnan natin ang ating mga baka. Nagpahinga po sila dito. 24 hours. Ayan. At mag-i-income reveal po ako ngayon mga kagandang buhay sa nabili naming baka sa bundok ni Bonnie Boy. 2 pa lang po ang nakatay. Excited na po ba kayo sa income reveal? Dahil marami po ang commentor natin doon. Ayan na yung ating mga kabiyahe oh. Ang mga baka natin, ayan. So, ayun na, mga kagandang buhay. At re-reveal natin dahil ito po kasing baka na ito nabili namin sa bundok ay marami tayong viewers dito at marami ang excited. So, ito, yung nabili natin sa farmer na bumaba pa kami, tapos umakyat ulit, tapos nakita natin yung kamay ba niya. Yung hindi kompleto yung kamay niya pero napakatalino. So, unang presyo niya nun, 110,000. Tapos po, tawad kami ng mababa sa 100. Tapos, 100,000, hindi niya binigay. 102, 103, di pa rin. So, nag-stick po sa 105. At, desidedo naman si Danny nun na bilhin. At may 1,000 pa na commission yung, natin, spotter. So, all in all is 106,000 na ang puhunan nun, and then, syempre patong natin yung expenses na 7,500. So, paano ba kami mag-compute ng mga kagandang buhay ng aming pamasahe? Diba ang 7,500 po, yan kaagad ang pinapatong namin sa hayop. Yung iba nagsasabi, ay na daw namin, cargo naman namin yung pamasahe, hindi na daw cargo ng farmers. Of course! Cargo talaga namin yun mga kagandang buhay. Pero po, sa pag-estimate namin, kasama na po yun na pinapatong namin yung expenses. So, 106,000 plus 7,500, 113,500 dapat ang ma-recover namin. So, ilang kilo ba ang recovery nun? Ay abay, mga kagandang buhay. Kumilo lamang siya tumimbang ng 345 kilos. Sige, i-multiply po natin sa 320. Ang gross sales po nun is 110,400. So, ang puhunan po nun, di ba, is 113,500. Nalugi po kami, mga kagandang buhay. 113,500 minus po ang benta na 110,400. Ang lugi po namin, mga kagandang buhay, is 3,400. Imagine, sa ang laking baka na yun, nalugi pa kami. O, ang laki ng space pa. Di ba, Lilan? O, pakita mo dan tong dalawa na to na hindi nagpapahing sa akin. Na walang init eh. So, nalugi pa tayo sa malaking baka. Sino ba nito, painom? Si Castor. Si Castor nagpainom nito. So, magkano ba dapat yung tamang presyo nun para makatubo naman kami, mga kagandang buhay? Nako, tamang-tama po ang sipat ni Bonnie na 100K lang dapat. So kung 100K lang dapat ang namin, ang bili nun, may sumubra pa sana sa amin na 8,100. So bawasan ng 7,500 na pamasahe, may konting-konti po na maibubulsa sana si Danny. Si Bonnie Boy, mga kagandang buhay. So losses po tayo mga kagandang buhay dun sa farmer na nabili natin. Okay, dito naman tayo sa yung nakakural. Marami pong nagsabi no na dapat madam
pinalabas mo sa kural. Kasi makikita mo talaga yung tamang laki pag pinalabas sa kural. Tama ba, Lan? Tamang estimate. Tamang estimate talaga pag pinalabas namin sa kural yon. So, 75,000 yung bili nun. Tawaran ko na yun, 73. 73 pala ang tawad mo nun? 80 pa ang last price niya. 73 talaga. Kaya pala hinabol na Danny Boy. So, plus 1,000 tayo. Danny Boy ako ng Danny Boy, Bonnie Boy. 75,000 plus 1,000, 76 na. Plus yung expenses natin na 7,500. Dito kasi sa 7,500, kasama pa yung expenses natin sa pagbili mismo. Package na yan. Package na. Kasi akala kasi nila, papunta lang Maynila, 7,500. Hindi. Package na yan. Package. Kasi pumupunta tayo sa mga farmer, pumupunta tayo sa stockyard. Komento pa. Pagkain Oo. nila. Pagkain. Tsaka gasolina sa ating sasakyan. Oh, di ba? Ang daming expenses natin. So package na yun, 7,500. So all in all siguro yung nagagastos natin sa isang baka doon, mga 1,000 din. So 6,500 na lang rin yung... Kulangan po siguro. Dami, Oo. dami tayo eh. Dami tayo, pagkain natin sa bahay, nakaano pa yun. Oo. Kailangan din natin bilangin yun. Oo. Kasama sa gastos. Siyempre yung kumpay natin, yung pagkain natin, kasama pa yun doon sa 7,500. All in na talaga yun, package. Para sa expenses ng isang baka. So, ayun. So, ilan ba ang recovery nun? Tingnan nga natin sa 73 mo kung may tutubuin tayo. Parang lugi naman konti siguro. Okay. Recovery. Kailan kilo ng dam? 230 times 320. Oh. Kailangan natin ng 16 yan eh. Oh, ay ano lang, 230 lang. Oh, mali ka rin sa estimate mo. Oh, no! Lugi Estimate sa ko. 73. Lalo na sa 75. Okay, 230 times 320. 73.6 lang. Eh yung bili natin 76 plus 75, 83.5 na lahat. Oh. 9,900 yung lugi. Oh no! Napakalaking bouquet. Ate kami yun. Ate kami yun. 9,900. 9,900 talaga kasi magkano lang ba dapat yung ano natin no, yung estimate? Depende ang inabot. Ang estimate. Oo. 20. So dapat, ang bili lang natin nun para may ibubulsa rin kayo, 65, 67. 63 to 65. O sige, bilangin natin sa 63. 63 plus 75 plus 1,000 na ano natin doon, bigay natin sa spotter, 71.5 na. Ay buminta siya ng 73.6. May 2-1 ka kung 63. Kung 65, 100 lang sa'yo. Tablado lang. Isipin yan. Oo, ayun. So, sa mga ano natin, sa mga commentator, nako, ang galing-galing nilang mag-comment. Kaysa kawawa yung farmer, kaysa hingiin na lang natin yung baka, pero hindi nila alam yung risk. Risiko. Risiko. So ngayon, ito. So magkano na yung lugi natin? 2 baka pa lang. 9,900 plus 3,400. 9, 10, 12. 12,300. 12,300 po ang lugi namin sa 2 baka lang. So ngayon, meron pa tayong natira na i-reveal, yung si Novim, na nabili natin ng 66 plus 1,000 sa spotter. At saka yung 37,000 natin na parang hingiin na lang daw natin sa farmer, ay mamayang gabi pa yung katayin. So sa susunod naman po mga kaganang buhay ay i-reveal ko rin sa inyo para po matuto din kayo at magkaroon kayo ng basihan sa mga comments po ninyo. Kasi mahirap yung wala ka namang basihan, eh nagko-comment ka ng hindi magaganda. Kasi yung ano rin kasi namin, yung concern din kasi namin, kumita rin yung mga nag-aalaga, kumita rin yung farmers, di ba? Akala kasi ng iba, puro na lang tayo. Manalo. Akala ng iba tayo lang gusto manalo. Ayun po mga kaganang buhay, this is 100% true. Totoong-totoo po itong mga recovery na to na nireveal ko sa inyo kasi wala naman ako mahihita kung magsisinungaling ako kasama yung mga tao. Lahat kami, nakasasalalay dito yung pagkasinungaling namin. Pero kami po, mga totoong tao talaga. Lalo na tong pugi ngayon, nakabitbit ng aking bag tapos payong.
So, tingnan natin ngayon mga kaganaboy yung dadalhin ni Danny ng mga baka. Sino ang namili nito, Lilan? Wala pong nabili dito. Wala kang nabili. So, actually, kay Kabeng Roger, kabiyahing Winnie siguro. Yun naman po ang mga best natin. Highest pointer natin. So, ayun. Mga kagandang buhay. Dito na pala yung truck natin. Oh. May dala pong itlog. Dito na sila Joseph. Pagkatapos niyan mga kagandang buhay na makabalik sila, siguro karga ulit kami. Dito ulit kami sa mga after 5 days o 6 days. Mga 5 days lang siguro sila doon. Babalik ulit kami dito. Dito kami magpahinga ulit. Mabilis na po ang biyahe namin dahil may mga natira pa daw doon ng mga baka si Kabeng Roger at hindi po natin natutukan ang pamimili yun. At least mga kagandang buhay, request lang po kayo ng mga gusto ninyong i-income reveal natin para pagkunan po ninyo ng study. Ma-perfect po ninyo yung study din ninyo sa mga gusto pong matuto talagang mamili. Sa mga tao naman po na nagko-comment ng mga walang basihan, pag sobra na po talagang hindi maganda yung sinasabi ninyo, i-off ka nyo lang po yung mga comments nyo. Para hindi na po kayo maka-comments, ganyan. Pag medyo hindi na ba healthy yung mga sinasabi po ng mga tao. Actually, sinerch ko rin yung mga ganong mga tao. Hindi naman subscribers natin, mga kaganang buhay. Sila yung mga tao na nanonood lang pero hindi naman nagsusubscribe. Sila yung mga nanonood lang na hindi naman gustong matuto. Sila yung mga nanonood lang pero yung mga mali lang nakikita nila. Pero saludo po ako mga kagandang buhay doon sa mga subscribers at mga viewers ko na minamahal nila itong vlog. Sabi nila, vitamins daw ito sa panunood nila everyday. So namimiss daw nila ito kung wala tayong upload. So saludo po ako sa inyo mga kagandang buhay kasi hindi natin iniisip na kita lang o may kita dito sa vlogs, kundi po may katuturan ang pagpapagod at paghihirap ni Solos G sa pagsalita mga kagandang buhay dahil ito pong aking vocal cords ngayon ay meron po tayong maraming mga nodules at baka dito na matatapos ang ating karir. Pero yun lang mga kagandang buhay. Makita ko po dahil medyo maambon-ambon. Thank you so much po sa gwapong ire. Oo, dito na yata to mag-aasawa sa atin mga kagandang buhay. Mahal natin yung ating mga tao. Check po natin mga kagandang buhay. Tingnan natin ang mga baka natin ngayong pambiyahe. Ayun o. Medium size pero maganda ang katawan, malaman. Hey! Pupunta ka lang naman sa Katayan, dong. Yun. May mga may mga barricade na po. So, yung may-ari po nito, nagbabayad tayo sa kanila. Gusto pong dagdagan ni Kabeng Roger yung truck natin, pero sabi ko wag muna. Wag muna kasi di pa tayo nakarecover sa puhunan talaga. Wag muna magdagdag ng utang. Tama na muna ito. Noon. Ang galing. Galing po yung mga baka natin. So, may lugi po, di ba? Na-reveal natin may lugi. Pero meron naman pong nabili ang ating mga kabiyahe na malaki din ang panalo. Kaya dito po, bawi-bawi lang. May lugi, may talo. Ang importante, may panalo din para ma-recover yung expenses natin sa biyahe. Yan lang. Yan lang naman lagi ang sinasabi. Pabalik-balik na po mga kagandang buhay eh. Kaya ito pong livestock na to, kung hindi malakas ang loob mo dito, sabi ni Kabeng Roger, hindi ka makakasurvive. Kaya dapat dito lakas ang loob. Tsaka focus. So, yung spotter po natin, abay, nag-spot din mga kagandang buhay ng iba pang mga baka. Pero sabi ni Kabeng Roger, sobrang laki daw. Meron pa daw silang i-spot kay Roger, sobrang laki daw. Nung pinuntahan ni Bonnie Boy at ni Kabeng Roger,
maliit pala po mga kagandang buhay. Oh, no! So, sabi ni Kabiyahing Roger, mas maganda pa rin sa stockyard na lang ako bibili, sabi niya. Kasi yung mga spotter natin, hindi nila kaya yung mga presyo, kaya nire-refer nila kay Kabiyahing Roger. Kasi sila yan, may mga tingin yan. Alam na nila yung mga baka na pwede nilang pagkakitaan at hindi. Pero syempre, spotter sila. Kailangan nila na kumita 1,000 per piece. Kaya sasabihin talaga nila, ay, okay yan, okay yan. Panalo yan, panalo yan. O, di ba? Eh, baka binibigyan din sila nung may-ari ng baka. Siyempre, natural. Hihikayatin nila tayo na bibilihin natin yung mga baka na pinapaispat sa atin. Na pinapasipat. Kaya sabi ni Kabiyahing Roger, palpak yung aming pamimili ni Kabiyahing Bonnie Boy. Oh, Diyos ko. So, sabi naman ni Castor, mga kagandang buhay, dun sa nabili namin na si Novim, na 65 plus 1,000, sabi ni Kabiyahing Castor, mamayang gabi daw po kakatayin. Pero ang sabi naman niya, Madam, sa presyo, maliit ang baka. So malaki ang porsyento po mga kagandang buhay na malugi din po kami doon sa nabili naming 65,000. Sabi ni Danny Boy po kanina mga kagandang buhay, ayaw niya daw talagang bumili ng malalaki. Pero sa mga susunod po natin na uploads, ay di ba nakita ninyo nag-umpisa na pong mamili si Kabiyahing Roger ng malalaki. Kasi sabi niya, ay mahal daw ang mga medium sizes. Dami pong namimili na mga taga-Katay lang rin sa Bacolod, sa Iloilo. Kaya tinistingan niya po yung mga malalaking baka. Mula po sa pamimili namin sa Nabilog, sa La Libertad, sa Canlaon, at saka po sa Bakong. So, isa-isahin po natin yung ipakita sa inyo at i-reveal po natin yung mga malalaking baka lahat na nabili ni Kabiyahing Roger na nakatay na yung iba, mga kagandang buhay. For study po natin yon. Ito, maganda oh. Hindi mo na matatawag ito na medium sizes lang. Medyo may kalakihan na rin. Yan lang sana yung mga gusto ko ba. Ang sizes, wag lang bumili ng sobrang laki. Ganito lang oh. Ganito lang, hindi masyadong malaki, hindi rin po masyadong maliit. So medyo semi-large lang. Ganyan. Kasi dito sa amin po, semi-large na to. Pero pag sa Batangas, ano pa lang to, medium sizes sa kanila. Pero yung medium sizes dito sa amin, mga ganyan po, mga kagandang buhay. Ganyan lang. Ganun lang. Pero ito dito, itong brown, silky gold, at saka itong black. Tingnan nyo po, napakabilog po yung puwet. Kasi, sa pagsipat po kasi, dapat ganito kabilog. Para may panimbang talaga. Eh, meron pong mga tinatawag na, maliit ang puwet. Lalo na yung may mga lahing Holstein. Puntahan naman natin sila, mga kagandang buhay, kung saan pinapainom na nila at pinapakain yung ating mga baka. Kasi kailangan painumin daw muna, sabi ng nililan, at saka po ng mga kabiyahin natin dito, painumin bago po pakainin. Si Lilan po, mga kagandang buhay, ay kakauwi lang. Oo, kakauwi lang niya, pero babalik ka agad siya, mga kagandang buhay, para po sundan talaga itong mga baka na to. Kasi may concern po talaga mga kagandang buhay sa biyahe. At sila yung mga tao po nga bagong nakuha natin na may concern talaga po sa biyahe. Tingnan mo si Castor, mga kagandang buhay, kapag wala po siyang kasiguruhan kung sino po ang magpapainom ng baka, kahit 1 buwan na siya doon, 2 buwan sa Maynila, hindi pa rin niya inuuwian yung ating mga baka. Oo. Priority nila yung trabaho nila kasi dito, nabubuhay nila yung pamilya nila. Kaya tuwang-tuwa naman po tayo na nakakuha talaga tayo ng mga ganong tao po, mga kagandang buhay. Yung ilalaban talaga yung ating biyahe. Kaya very blessed po tayo sa mga tauhan ngayon. At dito po ngayon sa pamimili, si Kabiyahing Roger at si Kabiyahing Winnie po yung talagang
masigasig. Nagsisigasig. Kasi si Kabiyahing Nalon po, talagang slow down na talaga siya. Namili siya sa bundok pero hindi po kagaya ni Kabiyahing Winnie ba na may tutubuin pa rin. Mahal na talaga kasi yung baka. At saka sa mga stockyard naman po, si Kabiyahing Roger, halos tumatama po yung mga pamimili. Nakakapamasahe naman, 5,000 minsan, pero nababawi naman ng iba. Tumutubo naman sa iba ng mga 16,000, 14,000, tapos yung iba naman, namamasahe lang 4,000, 3,000, bawi-bawi ba? Mga kagandang buhay. So, nako-cover up pa rin. Lalo na si Kabiyahing Winnie, talagang lagi may inuuwi. Pero yung isa pong trip ni Kabiyahing Winnie ay medyo po yun, medyo mahal daw po yung pagkakabili niya sa mga baka niyang iba. Pero kumita naman po sa iba. Parang hindi po umabot ng magandang partida talaga yung last na biyahe ni Kabiyahing Winnie. Yung mga nabili niya na yon na 20 plus yatang heads yon. Yung 27 na na-vlogs ko po yung nakaraan. 'Di ba na-vlogs ko? Yung kasama si Kabiyahing Roger. So, ewan ko kung may 20K yung kumita si Kabiyahing Winnie doon. Malinis na ba? Okay na yun mga kagandang buhay. Saan ka pa makakakuha ng ganun? Ng ganung mga klase ng trabaho na asanay ka na. Tapos parang easy na lang rin sa'yo. Saan mo dadalhin yan, Dong? Doon painom na baka? Maluto ka, Dong? Saan man mo? Ipainom mo sa baka sa truck. Bakit merong natira doon sa truck? Isa, yung ayaw po. Bumaba at mahirap paakyatin. So yan po ang mga baka natin, mga kagandang buhay. Ganda ng mga katawan, no? Kita natin, no? Kahit mga medium sizes sila, pero malalaman kasi binawal na po talaga kasi ni Kabiyahing Roger na bumili ng baka na paborito po. Paborito po ng isa nating ng mga komprador natin, si Matador. Oo. Yan, napakahalaga po mga kagandang buhay kahit 1,000 lang po na maliles natin sa ating mga baka sa pamimili. Kaya charge to experience, at least po mga kagandang buhay yung mga experience po namin sa pamimili sa bundok na isi-share din po namin sa inyo, naging kasama po namin kayo. Tapos sa income reveal naman. So, sabi, Madam, nako, disgrasya ka dyan sa 105K mo na na nabili, sabi ng isang commentator. Dapat talaga, Madam, 100K lang yan. At saka tumumpak po siya. Tingnan nyo. Marami pong mga sipatador ang nanonood sa atin. Kaya sila yan, hindi nagko-comment. Mas maganda pa nga mga kagandang buhay, wala na lang comments, no? Kung hindi naman nakapagpapatibay at nakapagbibigay ng inspirasyon sa iba. Kaya okay naman po sa akin kung kahit walang comment. Basta ang importante po, yung nahatid natin na kaligayahan, nahatid po natin na entertainment sa ating mga tagapanood at kalakip na rin po yung kaalaman natuto sa atin. So, hindi naman po ako naghahangad na maging sikat po dito sa aking mga vlogs na to. Kahit 2,000 lang per episode po, mga kagandang buhay ang nanonood. Basta merong konting viewers, okay lang po yun. Basta mga solid viewers natin. Yung mga, yung mga gusto talagang matuto dito sa livestock buying for slaughter po, mga kagandang buhay. Yun ang gusto ko. Ganong mga viewers. Actually, 76% po ng ating mga viewers dito, hindi po subscriber ni Souls. Pero ang dami pong nanonood sa TV nila. Tiningnan ko po sa analytics, halos sa TV po nanonood ang aking mga viewers. Kaya thank you so much. Thank you. At sana gumaling na yung lalamunan ni Souls. Dahil naipakita ko po sa aking FB account yung kalagayan po ngayon ng aking vocal cords na matagal ko na pong iniinda.
At medyo gamutan sobra, parang hindi na po kinakaya ang gamutan. Dahil steroid po yung aking mga gamot. Kaya ngayon, medyo maganda-ganda po ang boses ko, pero parang may something po sa loob pa rin yung aking pakiramdam. May something sa loob ng lalamunan ko. Kaya after this, kapag katuloy-tuloy po yung pagsasalita ko, maya-maya wala na naman akong boses.